Alright mga kapatid, manood naman tayo ngayon ng mga balita na may kinalaman naman sa labas ng ating bansa dahil eto nga North Korea mga tol, mukhang may pinagmanahan, no? Kung ano ang ginagawa ng China whenever may bumibisita sa Taiwan, eto mga kapatid, matapos daw bumisita ni Blinken, no, sa South Korea, etong North Korea mga tol na tila ba pinamumunuan ng isang isip batang leader na nakahawak ng mga delikadong laruan, nagpakawala ng ICBM, no? Intercontinental Ballistic Missile mga kapatid, no? At ngayon ay nagrereklamo ang Japan dahil delikado mga kapatid at banta sa seguridad itong ginagawa ng North Korea, no? Kasi mga kapatid, itong ginagawa ng North Korea ay talagang pwedeng maging mitya ng isang gera kapag ang pinalipad nila ay bumagsak mga kapatid, no, sa isang bansa na malapit, no, doon sa kung saan man sila nagpalipad. Well, anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, matapos ang 2 buwang pananahimik ay nagpaputok ang North Korea ng isang Intermediate Range Ballistic Missile o RRBM. Ang gusto ata mga tol ng North Korea katakutan sila, no? Sa ginagawa nila mga kapatid na papakawala sila ng ganito, pineflex nila kung ano yung mga kakayanan nila, kung ano yung mga kaya nilang gawin. At gusto nila mga tol is katakutan ata sila ng buong mundo, no? Ito'y parang babala niya sa Amerika at saka sa South Korea. Pero paano nga naman sila katatakutan mga tol? Kung yung mga sundalo nila tumitiklop lang isa-isa doon sa Ukraine mga tol. Nililigpit isa-isa ng Ukraine forces mga tol. Paano sila katatakutan yan? Ito, meron silang mga ballistic missile na ganito. Buti sana kung walang ganito ang ibang mga bansa, di ba? Meron ding ganito. Kalahati lang sila mga kapatid dahil ang kalahati nila ay South Korea, sila North Korea. Kung magpapakawala sila ng ganito at may tatamaan mga tol, saglit na saglit lang talaga sila lulupigin kung sakasakali. Tapos yung mga sundalo nila wala pang masyadong karanasan pagdating sa pakikipaglaban, no? Talaga naman ang leader nila mga tol, parang parang batang may sayad na nagkaroon ng mga laruan eh. Kinumpirma yan mismo ng Japan Defense Ministry at ng South Korea Military. Ayon sa Japan, naganap ang pagpapaputok ng Pyongyang kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Seoul. Sinabi ni Japanese Defense Minister Gen Nakatani na umabot ang IRBM sa maximum altitude na 100 kilometers at lumipad ito sa layong hanggang 1,100 kilometers bago bumagsak sa Sea of Japan sa silangang baybayin naman ng Korean Peninsula. Bagamat bumagsak sa labas ng exclusive economic zone ng Japan ang IRBM ng North Korea, ay nag-issue pa rin ng protesta ang gobyerno ng Japan. Kung tutuusin mga tol, no, kapag nangyari, hindi lang South Korea makakalaban nila rito, pati Japan. Dahil Japan mga tol, ang isa sa mga nababahala eh. Kada magpapalipad ng ganitong klaseng ICBM mga kapatid ang North Korea. Etong pagpapalipad ng North Korea ay parang protesta nila to sa pagbisita ni Blinken, no, dito sa Seoul, sa South Korea. Pero isa sa mga naaapektuhan ng kalokohan nila etong Japan. Ayon kay Minister Nakatani, ang paulit-ulit na pagpapaputok ng ballistic missiles ng North Korea ay banta sa kaligtasan at seguridad ng Japan. Ito rin nila ay labag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Iba talaga pag komunista no? Nangako rin si Nakatani na makikipagtulungan sa South Korea ukol sa ginawa ng North Korea. To protect the lives and properties of our people, we will continue to work closely with the United States and South Korea and do our utmost to collect and analyze information. When we have more information that should be made public, we'll be announcement quickly as well as monitor the situation.
Lalo namang pinaigting ng South Korea ang pagmamonitor nito sa ginagawa ng Ano? Tingnan niyo, di ba? Tuwang-tuwa siya. Nang to, di mo alam kung ano talaga trip no? Para siya may mga laruan no? Pinapalipad lang Lalo namang pinaigting ng South Korea ang Wala, nakita na ng buong mundo kung anong kakayanan ng mga sundalo niya, mga tol O nagpadala siya ng mga sundalo sa Russia, di ba? Na lalaban sa Ukraine. O ayun. Isa-isang nagkakandamatay na. Paano ka ngayon katatakutan ng mundo niyan? Diba? Gusto mo irespeto ka pero hindi naman karespeto ginagawa mo. Monitor nito sa ginagawa ng Pyongyang, partikular na ang posibleng muling paglulunsad dito ng ballistic missiles. Sinabi ng South Korea's Joint Chiefs of Staff, nakikipagpalitan na nila sila ng impormasyon tungkol sa ballistic missiles ng Pyongyang sa Estados Unidos at Japan at naka-full combat readiness na rin ang naka-full combat readiness mga tol itong South Korea. At kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, walang nakakaalam pero naka-ready sila mga kapatid. Isa lang naman lang lagi nating hinihiling, di ba? Sana ay wag nang madagdagan pa ng panibagong gera yung kung ano man yung mga nangyayari dito sa Middle East mga kapatid ay sana matapos na rin yun sana nga matapos na rin yun syempre nangyayari pa sa Russia at saka sa Ukraine. Ngayon yung mga kaganapan na nagaganap dito sa South, North, Japan, di ba? Tapos yung posibilidad na magkagera pa itong China at saka Taiwan, mga tol, na which is posible ring madamay ang Pilipinas. Lalo-lalo na ngayon, mga tol, nandirito sa loob ng exclusive economic zone natin yung monster ship ng China na patuloy na nagbibigay ng pangamba dito sa ating mga sundalo dahil anong ginagawa nyo rito? 54 nautical miles ang layo ninyo sa loob kayo ng EEZ. So sunod-sunod mga tol yung mga nangyayari. Di ba? Sunod-sunod yung mga nagaganap na hindi natin alam mga tol kung bakit sa ganitong klasing panahon, ganito na kaunlad yung sibilisasyon, may mga bansa pa rin ang gusto ata nila wasakin na lang ang daigdig dahil sa mga ipinapakita nila. Hindi natin maintindihan mga tol kung ano talaga mga trip nila Seoul sa anumang uri ng banta mula sa North Korea. Diba? Ito karagdagang balita mga kapatid. Dito naman to sa Pilipinas. Ito, isa rin to sa gusto nating malaman at gusto ko ring bigyan ng reaction mga tol Si Mayor Magalong mga tol ng Baguio, inilabas ang saloobin hinggil sa umano'y anomalya sa mga ayuda. Ayan sa mga ayuda mga tol, particular doon sa AKAP, may mga anomalya daw dyan mga kapatid. Sabi rito, program ng pamahalaan, mga anomalya sa mga ayuda, program ng pamahalaan. Etong balitang to, mula naman to sa UNTV mga kapatid, samahan ninyo ako, panoorin natin to. At bilang isang Pilipino, gusto ko rin sana magbigay ka ng iyong opinion at iyong reaction mga tol. Ikaw ba sang-ayon? Ikaw ba may masasabi tungkol dito sa mga ayuda program ng pamahalaan? Comment ka sa ibaba. Panoorin na natin to mga kapatid mula rito sa UNTV News. Tahasang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng mamambabatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. Hindi ko sinasabing paniwalaan agad-agad natin si Mayor Magalong mga tol kasi pare-parehong politiko to. Pero nasa sa inyo kung may point siya o wala, pwede kayong magbigay ng komento. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. There's an allegation about the 777 777. na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman. Na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP. 7 million na MAIP and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Grabe. Grabe mga bilangan ng pera dito. Apat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Dismayado ang alkalde ng Baguio dahil aniya lumalabas pa na tila galing mismo sa sariling pera ng mga mambabatas ang ayudang ipinamimigay sa mga tao. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo nato, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat
social welfare. Yung MAIT, DOH yan. Tapos yung TUPAD, DOLE. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Sinabi rin ng alkalde na hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang mamigay ng ayuda, kundi ang gumawa ng batas. Actually, totoo naman mga kapatid, no? Kaso, wala naman magagawa rin ng mga mamamayang Pilipino kahit mag-ingay kayo ng mag-ingay di ba? Pakapala na lang din naman kasi talaga Biruin mo ang DSWD na rin mismo may sabi that they will not allow, sabing ganon, di ba? Na any politics, di ba? Kahit na sinong politiko mga kapatid na mamigay o mamahagi nung ayuda na yan. Pero sa totohanan lang mga tol, hindi naman yun ang nangyayari. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA. Meron din sila. Diba? Sa mga pondo daw ng DPWH, which is isa sa mga nadagdagan pa ng budget mga tol para ngayon sa 2025. Ay, naku po. Silang pondo sa education. Nandyan lahat Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga Gayunpaman, naniniwala si Magalong na hindi lahat ng mga mambabatas ay tiwali, ngunit kailangan pa rin aniya na bigyang pansin ang pangangailangan ng LGU. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mambabatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empower ang local government. Lagi na lang, pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa yan sa mga dapat mong bigyan, yung appropriate na funding. Dagdag pa ni Magalong sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Finance upang linawin ang tungkol sa pondong dapat sanay nakalaan sa LGU. We already wrote the Department of Finance na kung pwede magkaroon ng dialogue para malaman namin ano ba talaga ang kwentahan. Kasi feeling namin na short-change kami. We're not receiving the full 40%. Grace Mga katol, tatandaan natin mga kapatid, yung mga ayuda ay hindi naman masama kung tutuusin kasi tulong yan sa mga mamamayang Pilipino na kapusang kita. Pero hindi dapat sanayin sa ayuda ang mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kasi mga kapatid, hindi naman talaga magbe-benefit diyan yung mga mamamayang Pilipino sa ayuda. 'Di ba? Kumbaga para lang kayong pinapakain para iboto ninyo yung mga nakikita ninyong mukha o pangalan na namimigay ng mga ayuda, hindi naman pera nila yan mga tol. 'Di ba? Sila talaga nagbe-benefit diyan kung sino-sino man yung mga yon. 'Di ba? Dapat ang ginagawa ng gobyerno is gumagawa sila ng karagdagang trabaho. Kung hindi man trabaho, nagtuturo sila kung papaano kumita, kumita ang mga Pilipino. Hindi yung bibigyan na lang ng bibigyan pa ulit-ulit mga tol. Kasi nga 'di ba may kasabihan, kapag binigyan mo ng isda, mabubuhay yan ng isang araw, pero kapag tinuruan mo mang isda, mabubuhay yan ng mahabang panahon. Ang problema mga tol, yung mga ganitong klaseng ayuda, 'di ba? Yung nagbigay ng isda sa inyo ang mabubuhay talaga ng mahabang panahon at mayayaman ng mahabang panahon kasi feeling ninyo magkakaroon kayo ng utang na loob sa kanila Kaya ang gagawin nyo, iuupo nyo pa rin. Sasabihin kasi nila sa inyo, basta suportahan nyo kami sa susunod na halalan, 'di ba? Mananatili, mamamalagi ang tulong na natatanggap ninyo. Pero ang totoo mga kapatid, di naman din galing sa kanila yan Pera nyo rin yan pera din ng taong bayan yan Anyway mga kapatid, yan lang naman ang napapansin naman natin, pero lagi natin tatandaan, wala tayo magagawa dyan. Diba? Ganun talaga rito sa Pilipinas mga kapatid, depende na lang talaga kung anong gobyerno mamamahala. Kung ang gobyerno talagang matikas at matatag at hindi papaapekto kahit kamag-anak, kaibigan, kahit kaalyado, makaisip ng mga ganitong bagay pag alam niyang hindi maganda, hindi niya itutuloy, wala, maayos sana yung ganong klaseng gobyerno
Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.